At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdo-donate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ng bahagi ng Exodus, Kapitulo 1. Ngayon naman ay babasahin natin talatang 6 hanggang 11. Narito pa rin tayo sa ating serye na pinamagatang The Gospel Story. Exodus, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 11. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tingnan ninyo, masyado nang marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Talatang 11, kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon.
malaking problema ang nangyari. Sa talatang 6, namatay si Jose at ang kanyang mga kapatid, at yung salitang lumipas na ang kanilang henerasyon, yung salitang lumipas na, malungkot na pangungusap yan, kahit sa personal nating buhay, sa ministeryo, pag sinabing lumipas na ang golden years, di ba? Medyo iba na ang sitwasyon ngayon. Dating masarap, dating masagana, pero ngayon hirap, di ba? Pero sabi nga sa talatang 7, ang laki-laki ng salitang pero o ngunit, no? Ito naman yung blessing na nakakabit doon sa problema ng pagkamatay ni Jose at paglipas ng kanyang henerasyon. Ang sabi doon sa talatang 7, ngunit o pero mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Well, maraming namatay sa kanila, wala na si Jose, kanyang mga kapatid, pero mas marami ang nadagdag sa kanila. Lumipas na yung henerasyon ng unang bumiyahe patungong Ehipto, kasama si Jacob. Pero mas nadagdagan sila sa kanilang bilang. May mga nawala, pero masigit na dumami ang bilang nila. Namatay na ang pinaka-powerful sa kanila, politically speaking, pero mas naging stronger pa sila. At sa dami nila ay napuno ang buong lupain ng Goshen ng mga Israelita. Literally, yung pag sinabing Israelita, people of Israel o sons of Israel. Kasi Israel ang bagong pangalan na ipinangalan ng Diyos kay Jacob. Nasa Genesis chapter 32 ang kwento niya. Nagalit si Esau, yung kanyang kakambal. Nagkahiwalay silang magkapatid dahil doon. At after 20 years, takot pa rin si Jacob. Baka patayin siya ng kapatid niya. Noong gabi, bago magkatagpo ang magkapatid, nakipagtagpo muna sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng isang wrestling match. Hanggang kinaumagahan yung pakikipagbuno niya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya pala sa Diyos, sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Nakita natin yun sa verse 26 ng Genesis 32. And in response, pinalitan ng Diyos yung pangalan niya. Sabi ng Diyos, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Israel. Struggle, pakikipagbuno. Nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Sabi ng verse 28. Now, ang ibig sabihin, buong buhay niya ay struggle. Buong buhay ni Jacob, buong kasaysayan ng Israel ay struggle kahit hanggang ngayon. Pero, ang malinaw, merong ginagawa ang Diyos through that struggle. At maganda ring tingnan natin yan sa panahon natin ngayon. Kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, wag na wag mong kakalimutan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa kumpanya, o saan man tayo naroroon, ano man ang gawain, ministeryo, iglesia, sa ating bansa, sa mga namumuno, sa ating pamahalaan, ano man ang struggle, may ginagawa ang Diyos. Now, ang tanong dito sa mga Israelita, bakit sila lalong dumarami? Well, posible na talagang mahilig silang magparami ng anak at sumusunod nga sila sa creation mandate ng Panginoon doon sa Genesis 1:28. Dalawa yan, sa chapter 9 verse 1 din. Sabi doon be fruitful and multiply and fill the earth. So kasi nga, sabi ko nga, may connection ang Exodus sa Genesis. Hindi nila nalilimutan yung sinabi ng Diyos doon sa Genesis. Kaya nga yung sinasabi natin, hindi ba't yung ang buhay ay o ang pagdami ng mga anak ay galing sa Diyos? Malinaw yan. At blessing na mula sa Diyos, di po ba? At ito rin ay katuparan ng Diyos sa mga pangako niya kay Abraham. Again, sinasabi natin dito sa ating serye na meron tayong Diyos na tapat, tumutupad sa kanyang mga pangako. Okay? So malinaw yun. Hindi lamang siya tapat na nagsasabi o nangangako,
kundi siya rin ay may kakayahan na tinutupad niya kung ano ang kanya ipinangako. Sabi niya kay Abraham, I will make of you a great nation and I will bless you. Sa Genesis chapter 12 verse 2. And then dun sa Genesis chapter 17 verse 6, inulit niya, I will make you exceedingly fruitful. Tapos sa chapter 18 verse 18, Abraham shall surely become a great and mighty nation. So mula sa 70 lamang nung sila'y pumasok sa Egypt, naging 600,000 men, no? 2 million actually, kasama yung mga asawa at mga anak na hindi na isinama sa pagbibilang. Ang bilang nila after 400 years yan, no, na napamamalagi nila sa Egypt, umabot sila ng halos 2 milyon, sabi ng Exodus chapter 12 verse 37. Okay, so sabi natin, konektado ang istorya ng Exodus sa istorya ng Genesis mula sa paglikha ng lahat ng bagay, paglikha ng tao, hanggang sa pagpili kay Abraham at pagtupad ng Diyos sa mga pangako niya sa anak, apo at lahing mula kay Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham, lahi at lupa. Ang pagdami ng kanyang lahi, tinupad na ng Diyos. Ang lupa, well, hindi pa sa puntong ito, pero tutuparin din yan ng Diyos. Malinaw yan, no? At natupad naman talaga. Now, sa paglipas ng panahon, kung minsan sa ating mga buhay, personal, sa ating pamilya, o sa church natin, o sa kumpanya, kung saan tayo naroon, dito rin sa amin, sa FEBC, di ba merong isang chapter ng istorya ng buhay natin na some good things will come to an end. Merong ganun, di ba? Hindi naman tayo sasabihin natin, hindi tayo kasama dyan. Hindi, pareho rin tayo ng mga Israelita. No? Merong uncertainties sa future, di ba? Merong mga pag-aalala na nararamdaman ng bawat isa sa atin. Paano na? Yun yung mga tanong ng marami. Paano na ngayon? Kung sakali magsarado ang kumpanya o kaya ang ating church, hindi nakakayanin. No? Marami tayong mga iniisip, di ba? Sa broadcast dito sa FEBC, hanggang kailan tayo magpapatuloy? Well, alam natin magpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos. Pero tandaan natin na anuman ang nangyayari ngayon sa istorya natin ay nakarugtong yan o nakakonekta yan sa istorya ng gawa ng Diyos sa simula't simula pa. Tandaan natin yun. Makakaasa tayo, natuto pa rin ng Diyos. He remains faithful in accomplishing His purposes sa paglikha sa atin at sa pagliligtas sa atin. Kaya nga kung sa bawat umaga talagang sinasabi nating every gising is a blessing kasi talagang nagpapatuloy ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Gaano man kahirap ang mga susunod na mangyayari na hindi natin alam kung ano, di po ba? Gaano man kahirap yung mga susunod na mangyayari, ano man ang mga problemang pagdadaanan natin. Kaya tingnan nyo ha, talaga namang naging mahirap at naging pahirap ng pahirap ang mga sumunod na nangyari dito sa ating serye ng pagbabasa mula talatang 8 hanggang 11. Kung magpapatuloy tayo sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hari ang Egypt na hindi nakakakilala kay Jose, sabi ng verse 8. Hindi natin alam kung ito ay ilang taon o ilang daang taon pagkatapos ng panahon ni Jose. Hindi natin alam kung sino yung parao during this time. Posibleng nagkaroon ng historical amnesia yung hari. O mas malamang ay alam naman niya ang history nila nung time ni Joseph. Pero tulad ng marami na ngayon, alam nga yung history pero hindi naman nire-recognize yung part ng history na yon. So, mahalaga yan sa ating mga buhay. Tingnan natin kung ano ang ginawa ng Diyos in the past, yung kabutihan ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan yon. Well, kilala niya si Joseph, no? Pero malamang ay hindi kinikilala o walang pakialam.
So magpapasya siya sa sarili niya, hindi ayon sa historical precedent, kundi sa kung ano ang gusto niya sa tingin niya ay tamang gawin bilang hari. At yung decision niyang gawin sa mga Israelita ay driven by fear, no? Dahil sa pagdami ng bilang nila. Sabi niya sa mga taga-Egypt, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain, sabi ng verses 9 to 10. Kasi there is strength in numbers. No? Habang dumarami, mas lumalakas. Kaya feeling threatened sila kapag ganun ang mangyari. So as a mitigating measure, kailangan gumawa ng policy para hindi sila maging strong enough to overpower them. They have to make sure na itong mga Israelita ay under sa kanilang control. Maaaring sa tingin natin, wise plan naman itong policy ng hari, pero para lang yun sa Egypt, of course. Pero disadvantageous yan para sa Israel. So, doon na nagsimula yung harsh treatment sa kanila. Kaya't naglagay sila, sabi dito, ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan o bodega ng mga pagkain at kagamitan. Now, wala namang masamang magtrabaho sa construction, di ba? Pero kapag may pagmamalupit at pagmamaltrato, ibang usapan na yon, di ba? Unfair, unjust yung treatment sa kanila. Kasi kung trabaho nga sila ng trabaho at pagod at hirap na hirap, paano pa sila magkakaroon ng time sa asawa nila? Paano pa sila magkakaanak? Well, siguro gano'n naman talaga yung plano ng haring ito, no? Pero ito yung malinaw na leksyon sa atin. Anumang masamang pagtrato ang gawin sa kanila ng ibang tao, hinding-hindi nito mahahadlangan, hinding-hindi nito mapipigilan ang katuparan ng plano ng Diyos. Ang tao ang nagpaplano, pero ang layunin ng Diyos ang natutupad. Yan ang ibig sabihin ng providence ng Panginoon. Sa buhay natin, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, tandaan mo may ginagawa ang Diyos. Hindi kanya pinababayaan, ni iniiwan man sa anumang sitwasyon na ikaw ay naroon. Ano man ang gawin ng sino mang tao, hindi niya mapipigilan ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang
ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa harapan mo at nagpapasalamat kami dahil meron kaming Diyos na laging tapat, makapangyarihan sa lahat. Gumagawa ka ng mga imposibleng bagay sa buhay ng bawat isa. Tunay na walang makapipigil sa iyong layunin, sa iyong plano, sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasako at nagtitiwala sa anumang ginagawa mo, Panginoon. Kung di man namin ito makita o hindi namin maintindihan kung minsan. Pero isang bagay ang malinaw, sa iyong salita ay nakikita namin kumikilos ka sa lahat ng panahon. At kung ano pa man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa mga oras na ito, tulungan niyo po kami na patuloy itong ipagkatiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na laging tapat. Marunong ka sa lahat, alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyong mga anak. Sa mga oras na ito, tinataas ko sa iyo, sa ngalan ni Jesus, ang ilan sa aming mga kaibigan, katulad ni Joseph Ramos, kanyang kahilingan, ang iyong gabay sa proseso ng kanyang retirement pay sa Pag-ibig at sa SSS. Dalangin ko na tutulungan mo siya at maayos po maipoproseso ito, Panginoon. Salamat po sa iyong provision, sa lahat ng kanyang mga kailangan, at sa kanyang pamilya, sa Ramos family, sa kanyang mga kapatid. Ang gabay mo'y kanilang kailangan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Si Nona Belen sa kanyang kalagayan, patuloy namin idinadalangin ang mabilis na recovery.
At sa ngalan ni Jesus, para din kay baby Zekiah Zurel mula sa lagnat, tubo at sipon, sa ngalan ni Jesus, ipuin niyo po ang batang ito, Panginoon. At dalangin ko sa buong pamilya, ipagkaloob mo ang kalakasan, mabuting kalusugan, at lagi po silang patuloy na magtitiwala lamang sa iyong kabutihan. Salamat kay April Niel, kay Marichu. Pagpalain mo ang buong pamilya, Panginoon, sa Del Oro family. Ikaw ang Diyos, walang iba, wala kang katulad. Salamat sa pangangalaga mo din kay Nanay Vicenta sa kanyang kaarawan. Lord, 75. Tunay na dakila ka. Ikaw ang dahilan ng selebrasyon. Ikaw ang sentro actually ng selebrasyon ito sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ni Nanay Vicenta. Pagpalain mo siya ng patuloy na lakas at kalusugan at anuman ang mga karamdaman na kanyang pinagdadaanan o hanggang ngayon ay dinadala niya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin patuloy ang lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay iyong ipagkaloob. Ingatan mo siya. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon. Katagpuin niyo po sila at magbigay ng karangalan sa iyo ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin, lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na